Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules ng son. Ay, masayang Miyerkules dyan. July 1 ba ngayon? July 1. Ayun. Unang araw ng Hulyo. July 1 na pala. 2026, mga babayan, lalo na yung nasa abroad, ay patuloy na nag-aantabay sa mga pangyayari ngayon dito sa ating bansa. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Pati yung mga himpilan ng iba't ibang network sa buong mundo. Nelson, ha? Kasi Tama. sila man ay nakatutok at nakita natin Yes. na tinitingnan din pala ito ng iba't ibang himpilan ng radyo, telebisyon Totoo yun. doon sa ibayong dagat. Kasi naman, kung maghanap ka ng balita sa rallying nangyayari ngayon, mula sa ibang himpilan, hindi mo naman makita kung ano ang nire-report di ba? Oho. Hindi yung rally, kundi yung na-traffic, yung mga hindi nakapasok sa trabaho, hindi nakapag-exam, basurang nakatambak. Siyempre, yung mga media entities na nasa abroad, alam nila kapag sila nagko-cover ng mga ganitong gatherings, hindi yung sa maliliit na bagay sila tumitingin, di ba? Totoo naman. Alam nila kung paano ang coverage. Kaya dito sila kumukuha ng impormasyon. Meron ba tayong katunayan? Ayan ay naibalita sa iba't ibang mga media organizations, Gusto bang international. ipakita natin? Magkaroon, tingnan natin. Sige nga po, Yung kahapon, tingnan kung meron natin. tayo. Ano-ano ba yung mga media networks sa ibayong dagat ang nag-report din po sa kanilang mga bansa ng mga naging kaganapan kahapon at malamang hanggang ngayon ay nakatutok pa rin sila. Yes. Ano ha? Asa Ano na? to? Isa-isahin natin. Sige. Banatan mo direct. Ayan na. Sige. Pakita mo. Standby all units. Ganun pa man, mga kababayan, sa gawing kaliwa po ng inyong telebisyon, Live ba yan? nakikita nyo po ng live. Oo nga, Yung kaganapan dyan po sa gilid. Actually, hindi ito People Power Monument, Gilid ng People Power Monument, nakaharap po ito doon sa White Plains Avenue. Yun. Kasi yung mismong People Power Monument ay para bagang hinarangan Parang ayaw nila ipagamit, no? Aha, nasa Ano ba harap. dahilan? Ano ba dahilan? Ba't ayaw pa nilang ipagamit yan? Hindi ko alam. Kasi alam ko, kapag meron talagang mga pagkilos, kaya nga tinawag na People Power Monument yan Di ba? Yan po ay monumento o larawan ng naganap noong 1986. Yes. Di ba? Oo. Yung EDSA People Power One Revolution. Sumisimbolo yan Oho. na ang mga Pilipino ay minsan sa kasaysayan Oo. ay nagtungo dyan at gumawa ng kasaysayan. Totoo. Kaya nga nila ginawa yung monumento na yan Oo. Para lagi pong alalahanin. Pero ngayon po, hinarangan. Na para bang, hindi, nung 1986 lang pwede, ngayon hindi Oo. na pwede. Para bagang itong mga nakababayan natin nandiyan ngayon, ay hindi kayo people. Alam ko na, Jen. Bakit? Bakit daw? Dahil natatandaan ko na kaya nagkaroon ng monumento dyan ay dahil nga sa 1986 EDSA People Power Revolution. Yes, tama po. Oo. Alam mo ba kung sino ang presidente nung panahon na yon? Oo. Sino? Dating Pangulong Corazon Aquino. Hindi, si Marcos. 1986. Oo. Marcos pa, kaya nga nag-revolution Hindi. Oo, nung tayo. Pero sabi, akala ko nung tinayo na. Hindi nung 1986 People Power, si Marcos ang presidente. Pinababa nga nila. Ano nangyari? Oo. Nangyari dun sa People Power Revolution. Napababa po nila Yun ang dating Pangulong Ayun ang sinasabi ko. Baka may natatakot doon sa kasabihang history repeat itself. Kaya ganon? para hindi ma-repeat, doon kayo sa ibang lugar. Ganon. Hindi ba? Ayun ang analysis mo. Ayun na nga. Wala akong makitang iba. Baka nga naman kung doon gawin, History repeat itself.
Kung sakaling sa ibang lugar, hindi two strike. Kasi hinarangan nila na may barikada doon sa People Power Monument Na para bang takot na pagka doon nangyari, ay mauulit ang kasaysayan. Na para bagang ang tanong, sila, kayo ba may-ari niyan? Hindi nga. Inyo ba yan? Oo. Ay kung ipalo ko sa ulo. Ay, huwag ka masyado mainit dahil pasimula pa lang tayo eh. Hindi, may ulo ko. Para ba? kasi kinakanya eh. Eto, edi sinasabi natin, Jen, na ang rally ngayon sa EDSA ay napansin at kinover ng iba't ibang international news organization. Okay. At karamihan dito ay kinuha sa ating broadcast. Kasi wala silang makitang matinong coverage sa ibang media entities. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang ikinover kasi nila yung paano pupunahin. Ayun nga. Kasi maging sila ba na-surprise. Hindi nila akalain na mangyayari pala yun. Ang tawag dyan, naiskupan. Yun, nabigla sila eh. Nabigla eh. Sige nga, ano ba yung mga nag-report? Tingnan natin. International News. Bloomberg. Bloomberg. Ayan, 1,000 stage plus rally in Philippines. Blocking traffic. Ayan. Talaga naman, June 30, unang-unang araw pa lang. Ano pa? Thousands from Philippines, SEC protests pro Duterte senators looming arrest. Ayan, Saan ito galing? Ito naman, Star. Walang bansa no? Straight Times, ito, Singapore ito. Ayan, Ano pa? Occupy major roads. Ayan, Iba't iba pong international news yan. At ngayong day 2 ay meron pang panibagong update na lalabas dyan. Tungkol dyan sa nangyayaring rally. Dahil tuloy-tuloy, mga kababayan, ang rallying ito na hindi natin pa sigurado kung hanggang kailan tatapusin. Ngayon ay may permit na, ha? May permit na po ito mula sa Quezon City Government. Yes. At liniliwanag pala natin na kasi lumalabas sa balita ang permit daw, akala nila mula ngayon hanggang alas 8 lang ng gabi. Hindi po, ang pagkakaintindi ko, walang araw kung hanggang kailan na inilagay ata ang... Paki-double check nyo nga. Kasi ang lumalabas ngayon sa social media, pag natapos ngayon yan, wala na bukas. Hindi. Parang ganun po ang pinalilitaw nila, Hindi, alas 8 daw ng umaga hanggang alas 8 lang ng gabi. Sabihin na natin for the sake of argument na hanggang alas 8 ng gabi. Bukas hanggang... Uuwi lang yung tapos babalik naman. Para nakalagay ata indefinite day. Pero sabihin yung activity, 8 a.m. hanggang 8 p.m. Yun. Malinaw po yun, ang problema, Jen, marami tayong natatanggap na report, reklamo, na yung mga kababayan natin na gustong sumama dito sa rally, Naku po, yan na. miyembro man ng iglesia o hindi, dahil sa palagay nila ay hindi na nila masikmura ang mga pangyayari ngayon at gusto rin nilang ilabas ang kanilang hinanaing. Saloobin, Kasi ang meron kanilang ng... saloobin sa kalsada at yun na nila siguro isigaw ang kanilang damdamin. Pilit po namang hinaharangan at ayaw patuloyin dito sa rallying ito. Lahat na po ng entry point papunta ng Metro Manila ay haharangin at ihaharas na sila po'y kakasuhan, lalo yung mga driver, operator, bus, yung mga van, etc. Lahat po ng kaparaanan at aalamin nila sinong rehistro niya, bakit nandito kayo, anong gagawin ninyo. Yun nga. Basta may nakitang sasakyan na puno ang sakay, na hindi naman pampasahero, lalo na yung bus dyan, na sasabihin na, hindi kayo, out of line kayo, ay hahanapan ng paraan. Violation. Para wag matuloy yung biyahe. At marami na po ang kahapon, Marami na po. Tarlac, dito sa Cavite, dito sa Calamba, sa may gawin ng Batangas. Yes. Hindi natin malaman kung ano ang kadahilanan. Sapagkat kasi
tapos bigla nilang iha-hype, Nelson. Hindi, ang bilang na ng mga tao sa EDSA, ganito lang. Parang lumilitaw, nakakaunti lang yung tao na nagpunta. Paano nga? Ayaw nyo papuntahin yung iba. Ayaw nyo papasukin, hinaharang nyo eh. Yan po ay Diba? delikado, Jen. Alam mo kung bakit? Bakit? Natatandaan mo yung sinabi natin. Eto, yan ang daming mga bus yan, hinaharang eh. Saan lugar ito? Natatandaan mo yung sinabi natin noong Lunes. Cavitex ito pala, Ayan, pulis Oh. Na kapag ka ikaw ay nagsalang ng tubig sa takure o sa kaldero at tinakpan mo at hindi mo nilagyan ng kahit kaunting siwang para makalabas yung steam, Nako. sasabog at sasabog yan. Ngayon, hinaharang mo. Parang ganyan, Ayaw mong patuloy ng mga taong ito na gusto lang namang makibahagi sa mapayapang pagtitipon, sa rally. Isigaw ang kanilang gustong sabihin sa pamahalaan. Hindi natin maiwawalang posibilidad na dumating ang panahon, mainis na itong mga ito. Yun na nga. At lalong mas mapanganib yun dyan kapag sila ay hindi mo pinapayagang magsalita o sumama sa pagtitipong katulad niyan, paano kung sumilak mo ang damdamin ng mga taong ito? Nako. Parang pressure cooker yan. Yan ang sinasabi natin. Pressure cooker na pinipigil nyo po yung singaw, ay baka bigla kung sumambulat yan. At masambulatan kayo sa mukha ninyo. At baka doon ay sabihin nyo na, may surprise na naman. Di ba? Nakakasurpresa yun. Sasambulat sa harapan mo eh. Kasi pinigilan po ninyo. Ayan Bambantarlak. Yan. Tarlac po ito, ayan yung pinipigilan kanina po. pala pinapakita natin, Cavitex ba yun? Iba pa raw po yung sa may iba gawin. pa. At alam mo ba, hindi lang dyan dito daw sa may gawin kasi ang iba, parang tubig na dumadaloy, Nelson eh. Sa dami. Sa dami eh. Kung saan, alam mo naman ang tubig, di ba, pag dumaloy. Hindi mo mapipigilan Hindi yan. mo mapipigil. May iba, dumaan sa may gawin ng Rizal. Pati sa Rizal daw, yung paakyat ng Litex. Yes. May mga Dito na sa malapit ng malapit na. Yes, yung dumadaan po ng Rizal, Laguna, area na yan, Quezon. Ang iba kasi doon lumusot. Naku po. Yun po. At ngayon, meron na tayong impormasyon natanggap, Nelson. Tinanong yung mga opisyal na yan, kasi may mga kakilala din naman tayo sa mga station na nandiyan sa paligid, sa palibot niyan. Ba't nyo ba hinaharang yung mga yan? Wala namang violation. Yes. Ang sagot lang daw lagi ng mga pulis na nakapront, pasensya na po kayo, utos sa taas eh. Naku po. May utos daw sa kanila na gawin ito. Wala daw sumasagot kung sinong sa taas. Sinong taas? Baka si San Pedro nasa langit ata yung... Naku po. Talaga naman, Huwag niyong harangin para malaman natin kung gano'n talaga karami ang taong pupunta. Payagan ninyo. Kasi kapag ka po ganyan, hindi na po tayo demokrasya. Ang pagkaganyan po ang ginagawa ninyo, talagang mahalata na kayo na lahat na lang ng paraan gagawin nyo para mapigilan na ibulgar kung ano man yung maaaring mabulgar. Hindi ba? Tama. Dahil mula doon sa mga nag-iimbestiga, pinagtitiran ninyo, di ba? Simulang-simula, isa-isihin natin. Lumitaw si Orly Gutesa. Lahat na lang, pati siguro jaywalking na pwedeng sampang kaso sa kanya. Pati notaryo nasilip. Baka siguro kung illegal possession of aglip ipapile nyo sa kanya, di ba? Orly Gutesa pa rin nag-iisa. Totoo. Tapos nung may mga lumabas na iba pa, pinaghahabol nyo din ang kaso. Basta, may pattern ho kasi. Sa isang investigation, kapag ka isang pagkakataon lang, sasabihin mo, hindi, isolated incident. Random lang, hindi, wala kinalaman yan. Pero kung patong-patong, sunod-sunod, lahat ng patungkol dun sa mga tao, basta ang mga tao ay ang gusto niya ay tukuyin sino ang mastermind sa flood control scandal, lahat na lang yung gusto mong kasuhan, pati yung mga tao gustong sumama sa rally, gusto mo rin kasuhan ng, illegal na ito, kolorum, wala kayong seatbelt, wala kayong, nakachinelas yung driver, bulok yung sasakyan mo, hindi na dapat tumatakbo to, walang signal light. Pagka ganun po, pattern na po kayo, halatang halata.
pagka ho ganyan na nangyari, sinasabi ko na sa inyo, mga babayan, ha? Oh. Lahat na lang ng butas ng kumukulong tubig ay tinatakpan ninyo, mas delikado yan. Gusto ko nga malaman martial law ba tayo ngayon? May martial law na ba? Bawal na bang maghayag ng saloobin ngayon? Gusto Alam mo, mo bang- nagsama-sama, mga tao ganyan yan, mga kababayan natin pupunta at gusto maghayag ng kanilang saloobin. Meron ba tayong silent martial law? Undeclared, Undeclared martial law na po. but existing. Bawal na hubang maghayag ng kanyang saloobin doon sa mga pulis nating mga taga-subaybay, ano ha? Mukhang kung titingnan mo dyan ang mga pangyayari, walang deklarasyon, pero yung mga galawan ay ganon. Mukhang Ha? Kasi hindi po yata tingnan tama. nyo, pati mga mamamahayag Oho. pati vloggers Oo. Basta ang kanilang content ay tungkol dun sa katiwalian, hahanapan ng kaso dyan. Totoo. Hindi ba? Tayo naman tayo ba hindi naman tayo laban sa administrasyon Ay, hindi. Di ba? Ang tayo ngayon nananawagan po ng kapayapaan Doon lang tayo sa tama. Mulat sa poll, Oo. tandaan niyo po, mga kababayan, nagsimula ito last year, January 13. Di ba? Na ang, dito din po sa this year, January 13. Hindi, yung unang rally. Nauna pa, Yung una January. pa, January Oo. 13 yun Oo. Nasa kalendaryo ko yun For peace, oo. For peace, na tayo po ay nagpahayag, mag-isa palatuntunan ito, na sinusuportahan natin Alin? ang gusto ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ang gusto ng Pangulong Bongbong Marcos noong mga panahon na yun? Noong panahon po yun, ayaw niya po sa impeachment. Dahil ito daw ay walang maitutulong. Walang may tutulong po. Kahit sa kaninong Pilipino. Kahit sa kaninong Pilipino, sa maliliit nating kababayan. It's a storm in a teacup. Oo, sinabi Opo. niya, ito ay tsaa, bagyo na inilagay mo sa isang... Walang ibig sabihin, walang kakwenta-kwentang gagawin. Mali po ba yung nagpahayag kami ng suporta sa Pangulong Bongbong? sinuportahan nga natin, di ba? Oo. At ngayon po ang nananawagan nito, sabi ng Pangulo nung nakaraan, Sona, Oo. mahiya naman kayo. Yun. Na kaya nga po, ang binabanggit kayo ng Pangulong Bongbong, nagsimula po sa kanya, ang nagsabing alamin natin kung sino ang gumawa ng masama sa pondo natin. Ay, ano masama Siya mo? ang nag-utos na imbestigahan ito dapat, tinayo nga niya yung ICI, di ba? Yun na nga Para po imbestigahan to eh. hindi po ba't yun din ang gusto ng Pangulo? Oo. Mapanagot ang dapat mapanagot. Kaya nga po hindi niya napigil ang kanyang sarili. Oo. Sa SONA, Ang sabi niya, mahiya naman kayo. kaya nga naglagay pa siya ng website di ba? Yun, oh. Isumbong sa Pangulo, Yun, PH. yes. Ibig sabihin, isumbong mo doon, alamin nating lahat. Yun. Ay ngayon nung nananawagan po yung mga tao ito na sa EDSA, Yes. at may panawagan, alamin po natin ang katotohanan. Ito na po, malapit na po. Ngayon ay sinasagkaan po ninyo. Ayaw niyo pa pagsalitain. Ay, kayo ay kagakalaban kayo ng Pangulo. Dalawa yan, dyan, dalawa. Oo. Dalawang school of thought. Ano yan? Una, Oh. maaring gusto talaga ng Pangulong alamin Oh. kung sino ang nasa likod ng flood control scandal, Oho. kung sino ang nangurakot, kumilimbat sa kaban ng bayan, kaya lang mas makapangyarihan kaysa kanya yung Alin? nangulimbat, yung mastermind. May ganun? Ay, ibig sabihin, di ba, ayoko na impeachment. Oo. Natuloy. Tignan Oo, natin, sino yung mahiya naman kayo. Investigahan natin. Nagtayo nga akong ICI. Anong nangyari sa ICI? Tigil. Hanggang ngayon nga pala. Ano ba nangyari sa ICI pala? Walang nangyari. Ay, di ba inutos ng Pangulong imbestigahan na yan? Nagsipag-resign niya nabuwag. Yung sa House, di ba, nag-imbestiga sila. Oo. Flood control, Oo. tigil. Nako. Yung sa Senate Blue Ribbon Committee, tigil. Oo. Nung papalitan uli, pinalitan ang Blue Ribbon, itutuloy uli. Oh. Kinu. Sa pilitan. Oh. Tigil din. Ibig sabihin, Jen, dalawa lang yan. Oh. Una, gusto ng Pangulo pero mas makapangyarihan sa kanya yung... May taong, may mga interes. kasi, mas parang presidente yun eh. Oo. Siya yung nasusunod eh. Hindi. Di ba? Dapat magalit ang Pangulo dyan. Bakit Oo. nasabi yun? Kasi lahat ng sinabi niya, hindi nasunod eh. Oho. Taliwas dun sa nangyari. Sa gusto ng Pangulo. Gusto niya, mahiya kayo. Gusto niya, imbestigahan. Walang hiya po eh. Hindi ba? Nawala ang kahihiyan. Ganun ba ibig sabihin? Yes, oo.
So, ano yung pangalawang school of thought? ano yung pangalawa? Siya mismo. Siya mismo. Ako naman, di ako naniniwalang ganun, Nelson. Di ba? Kasi hindi niya ipapahayag, hindi niya ipag-uutos ang investigasyon dyan at hahulukayan ng bagay na yan, ay tsak yan. Kaya nga, Jen, Tsak yan. Oh. ganito yan. Oh. Kung talagang sincere ang Pangulong Bongbong Marcos, Oh. kapag ka may sinabi ka, dapat matutupad. Oho. Kasi kapag ka sinabi mo, maya naman kayo, investigahan natin, walang nangyayari. Yung Senate Blue Ribbon, ayaw mag-imbestiga. Oho. Pero gusto mo malaman ang katotohanan, pagka hindi nangyayari yun, dalawa lang iisipin namin. Oho. Maaring hindi ka na nasusunod. Napakahina mong presidente. Nako. Hindi masunod di ba? Yan, totoo, Nelson, hindi naman sa atin ang galing yung salita na yan. Ha? May Oo. mga political analyst, Lito Banayo, yan ang sinabi. Ha? Oo. Ang iba pa ay nagsasabing mukhang kulang ng kamay na bakal ang Pangulong Bongbong. Jen, maganda pa nga kung ganyan ang totoo, ha? Oo. Na mahina siyang presidente. Oo. Pero yung pangalawang pinakamasaklap, Na, ikaw ang utak ng lahat ng ito, hindi ba? yan ang mabigat. Kasi bakit nagkakaganon kung hindi mo naman pala gusto, di ba? Dalawa lang yan. Kung Oo. hindi nangyayari ang kagustuhan mo, apakahina mo naman. Oho. Pero pangalawa, baka peke yung mga sinasabi mo, baka inuuto mo lang ang taong bayan, di ba? Mabigat yun, Nelson. Yan ang sinasabi ako natin. hanggang ngayon naniniwala, kasasabihan, nung bata pa tayo, Nelson, Oo. salita ng hari, hindi mababali. Kaya nga. Salita ng hari ay hari. Yes. Na, pag sinabi niya, dapat yan ang masunod. Tama. Kaya yan sinabi yan eh. Di ba? Oh. Totoo. Eh ngayon po, ang ating panawagan doon sa mga pulis, huwag niyo harangin yung tao. Gusto lang maghayag ng kanyang saloobin eh. Oo. Ba't hahanapan niyo ng kung ano-ano? Papasukin niyo. Di ba? Papuntahin niyo po doon sa entablado para makita natin kung gaano pa talaga gustong magpahayag ng kanilang saloobin dyan. Totoo. Di ba? At kung maaari din po, doon sa mga nandiyan sa paligid, huwag niyo patayin ang signal. Mahina signal. Mahina. Hindi ako sa tingin ko, sinasadyang pinapatay eh. Oo. Oho. Pero- meron silang ano dyan eh, may mga gadget daw ata niya. So, pati yung drone na lumilipad, meron ata silang gagamitin, yung anti-drone. Gawin na natin for the sake of peace, doon na lang tayo sa talagang mahina signal dahil Ganon. palpak naman talaga ang telco, di ba? Sabihin na natin gano'n. Oho. Hindi, Now, palpak na nga ang telco, Nelson. May nandiyan- Meron pang ano. May nandiyan pa. Oho, may nandiyan pa. Mamaya, Jen, At saka, teka lang, dagtong ko. Meron Sige, ako sige. nakausap na isang kakilala. Sabi na dyan, lahat ng messages. Lahat ng messages. As in lahat Kaya yan ay Viber, WhatsApp, ano pa man. Huwag mo na sabihin kung ano man. Basta lahat ng informasyon, text, na nanggagaling dyan sa ground zero, namomonitor nilang lahat. siya man. Nababasa nilang lahat. Laki-laki At ang ng- malungkot pa, Nelson, ito pwede nilang baguhin yung mensahe. Ganon? Halimbawa, nag-message sila, huwag kayong umalis dyan. Ano ba, gano'n na message Stay put, nandiyan lang kayo. I-edit. I-edit nila. Pag tinanggap mo, pwede na kayong umalis. Ganon ba? Meron daw mga ganyan ngayon. Ganon ba? At maraming kumalat. Ako gusto ko patunayan, may resibo eh. Oo. Naglabasan ngayon ng text sa social media. Ano nakalagay? Na sinasabing, oy, pinaalis na po kayo dyan. Huwag na kayong tumuloy dyan. At kung ano, ginugulo yung mensahe. Yun nga. Yun. At meron pang isang mensahe dyan na gusto pang kumita. Na naglabas ng kanyang message by QR code. Nangihingi ng donasyon para doon sa pagkain at inumin Yun ang ng mga akala- pupunta dyan. Parang akala nyo naman may maniniwala sa inyong Hindi po nanghihingi ng pagkain at saka ng inumin yung mga nandiyan. Yes. Kasi lahat po ng pumunta dyan may sariling baon at saka may sariling inumin. Handa po sila sa magmatagalang programa Yan. dyan po sa nabanggit na lugar. Kaya kung sino ka man na gumawa nito, taga NTC, please lang po, huwag kayong magpagamit dito sa bagay na ito. Kasi meron daw silang kasangkapan na ginagamit ngayon na nakapag-text blast. Text blast. Text blast. Sa mga nandyan po sa paligid ng magtataka ka,
wala kang signal, Nelson, ha? Wala kang signal. Nakaka-receive ka Pero ng text. nakaka-receive ka ng text na hindi mo malaman kung kanino ano galing. gusto galing. Ano, ha? Ayan nga. Ayan, scam alert. Fake donation campaign. Ipakita nyo nga sa TV ito at baka may maloko. Huwag na lang ipakita yung QR code, ha? Baka may mag-scan pa eh. No, ha? Donate today. Oho. Talaga naman, Oo. Gumamit pa ng pangalang ka Arlene Juan, Oo, kunwari, kapatid, no? Oo. Para daw po sa pagkain at saka sa tubig. Ibig sabihin niyan, hindi nyo talaga kilala yung grupong ito. Oho. Yun na Pag nga. kami nanghihingi ng ganyan, alatang halata ho na peke. Totoo. Hindi ho ganyan Kasi yung hindi grupo. ho ugali ng mga tao nandyan. Totoo sa akin, Nelson, may nag-send ng taga-abroad. Siguro 2 o 3. Oo. Na hindi ko po ni-replyan eh. Jen, paano ba kami makapagpapadala ng pang-ano man lang, merienda? Sa akin mo isabihin. Ay, Nelson ka. Pasensya na po kayo. Siguro nanonood ngayon yung nag-send sa akin. Merong isang Dubai. Oo. Merong isang galing sa... Hindi ko alam. Basta 2 o 3 na yun po sinasabi. Hindi ko po sinagot kasi pag sinagot ko, hahaba pa yung conversation. namin. Ibig sabihin, kung hindi ko sinagot, isang bagay lang. Ano? Yes. Hindi po natin tinatanggap yung bagay na yan. Pero ano? halimbawa, Jen, Oo. ikaw naman gustong makilahok dyan. Ayan yan, oo. Tapos Oo. may dala-dala kang mga pandesal, wala Ayan. masama doon. Maraming gumawa niyan. May nagbigay ng lugaw. May nakita ko kahapon, 2 bus. Oo. 2 bus na punong-puno ng lugaw na pinipilahan ng tao. Kanina pong, sa isang umaga, meron naman nakapack lunch. Yun lang daw ang magagawa niyong tulong. Yung isa namang matanda na kumausap sa atin, ako, Jen Nelson, follower niyo ako eh. May dala-dala namang empanada galing sa Kalumpit, Bulacan. Ano ha? Doon na niya sa amin hindi ako nakapagtinda. Dito na, nagtitinda naman siya doon. Empanada ng Kalumpit, napakasarap daw po noon. Hindi mo na ako nakakabili. Nelson, ano? Yun po, huwag niyo po samantalahan itong bagay na ito. Dahil sa una, may mga pagkain po yan. May sapat na pagkain, may sapat na inumin. Ngayon, kung magandang loob kayo, pupunta kayo doon mismo, kayo ang mag-aabot, wala naman po masama sapagkat yun ay pasya ng inyong kalooban. Di ba, Nelson? Yun po ang gusto naming iparating sa inyo, mga kababayan. Ayan. Mamaya ay ipaparinig po namin ang mga pahayag ng mga sumusuporta ngayon sa rally. At itong mula pa kahapon. Ilang personalidad na pumunta mismo dyan. Pero ito po ay may inirelease yung official statement si Senador Bongo. Ganon. Ngayon po ay kalalabas lang eh. Pinadala po sa atin. Ang sabi niya rito, lubos tayong nagpapasalamat sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Galing po yan kay Kuya BG. Yes. Kuya, Senator Bongo. Sa panawagan nito para sa tunay na transparency at accountability. Ipinaparating din natin ang pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa adhikaing ito mula sa iba't ibang relihiyon at sektor ng lipunan. Nakikiisa ako sa layuning mapanagot ang lahat ng nagnakaw sa kaban ng bayan at maibigay ang hustisya para sa bawat Pilipino na nagpapakahirap, nagsusumikap at naghahangad lamang ng maayos na buhay para sa kanilang pamilya. I am one with the Filipino people in this fight and crusade against corruption. At tulad ng dati ko nang sinabi, hindi papayag ang Pilipino na ilihis ang katotohanan. Tumindig at manindigan tayo sa mapayapa at maayos na paraan. Ang gusto ng taong bayan, mapanagot ang totoong may kasalanan. Ayan. Accountability. Ano ha? Opo. Kaya doon again, ang ating panawagan sa mga pulis, HPG, LTO, LTFRB, huwag niyo pong harasin yung mga kawawang driver. Naghahanap buhay lang po yan eh. Tapos haharangan nyo, tatakutin yung titikitan. Nelson, haharangin nyo po sila. Huwag po. Maghahayag lang po ng kanilang saloobin. Hindi po magugulong tao yan. Mapapayapa, mababait po yung mga tao na yan. Di ba? Baka mamaya, kayo po yung mga ilangan din ng tulong. Yes. At kung kayo naman ang magigipit, lalapitan nyo yung mga tao na yan. Wag naman po. Wag. Ano ha? Again, mababait po yung mga yan, yung mga tao na yan, gusto po maghayag ng kanilang saloobin, pupunta lamang po dito para ipakita po yung sama-samang tinig, ano ha? Para po sa ating mga kababayan. Ayan. Pero saglit lamang, ha? Iparirinig natin mamaya yung mga mensahe. Mamaya, Ayan, abangan po natin. Opo. Pero teka lang, meron muna tayong mahalagang paalala. Lalo na po yung mga bibiyahe sa pamamagitan po ng mga sakyang pandagat. May paalaala po sa atin ang PPA. Panoorin po natin ito.
The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Para doon sa ayaw pong lumabas, ay pwede hong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. Download nyo na, Pure Gold mobile app. Ayan. So, ano ang una natin, Nelson? Statements. Statements, Pakinggan na natin, no? Kayo tayo magsisimula. Pero di ba pwedeng pinakamaganda simulan natin doon sa naging official statement ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Ka Edwin Zabala kahapon? Para malinaw. Opo, Yes, para malinaw po. Kasi ngayon iba-iba no? May mga pinapalutang na kung ano-ano yung mensahe at pagkatapos ito daw ay rally daw para kay Senador Marcoleta. Ito po'y bahagi lamang, hindi po yun ang kabuuan ng ginagawang pagpapahayag ng kaloobang ito ng ating mga kababayan. Isa lamang po yung sinasabi na dahilan ay yung may kinalaman kay Senador Dante Marcoleta na pinaplanong pagpapail ng kaso. Di ba, Nelson? Yun po. Ang kabuuan po ay para sa katotohanan at para sa katarungan. Kasi eto yan Kapag inaresto si Senador Marcoleta at nakulong, tigil nga yung investigasyon sa... yun na. Di ba? Wala nang magsasalita Yes. Wala nang pupuna dun sa flood control scandal. Yun po ang karugtong nun. Kaya po, ang ating hinahabol dito, papanagutin po yung nasa likod ng flood control scandal na yan. Kasi bilyon, trilyon ang nawala sa pondo ng bayan. Hindi pwedeng pumayag tayo na lahat na nag-iimbestiga, lahat na kume-question dito, ay isa-isa nilang itinatabi, winawalis. Ipinakukulong. Nawawala. At ang isa pa, nabanggit nga rin ng Senador Marcoleta na kung siya ipakukulong, isa rin sa maapektuhan yung impeachment. Ayun pa. Di ba? Nagtataka nga po kay Senador Ping, parang nililihis siya ng gusto. Ano daw yung gaslighting daw. Yes. Ano ha? Sige nga, papakinggan natin. Sige po, pakinggan natin. Kayo na po ang humusga. Ano po ba ang marinig ninyo? Unahin na natin. Ito po,
ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Panoorin po natin. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ayun, sana simulan natin sa simula. Kasi parang edited na ito eh. Okay ba? Pwede ba natin simulan sa simula? Yung kabuuan po ng pahayag ng ka-Edwil Zabala, ano yung nakapaloob mismo? Mamaya, balikan po natin, kasi putol na eh. Ito pong naging pahayag. Nagsimula agad patungkol kay Senador Marcoleta, Nelson. Yes. Again, inuulit natin, itong paglabas ng mga kapatid o ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at yung iba pa namang hindi, ay hindi lamang po dahil kay Senador Marcoleta. Kundi para po ito sa katarungan at para sa katotohanan. Di ba? Tama? Yes. Tama. Ngayon, Jen, Oo. sa pangalawang araw ng rallying ito, mahahalata mo kung paano pinipilit ng ilang mamamahayag na i-twist ang katotohanan. May mga ganang attempt ba? Ay, ang dami. Ito na lang umaga dyan ha? Lumabas ito alas 12 na ng tanghali Nagpakita sila ng larawan ng EDSA at sinabi na ito ang bibinahagi ng QCPD kuha mula sa ikalawang araw ng rally, 12 p.m. ngayong Miyerkules, July 1. Siyempre, ano makikita mo sa EDSA, Jen? Mga sasakyan, at hindi nga niyo pinupunta doon, ayaw nyo nga papuntahin sa People Power Monument, walang tao, puro pulis. Alas 12 ng tanghali. Parang gusto nilang palitawin, wala na pong tao. Ipakita mo nga yung live. Ipakita mo nga yung live. Kasi, bakit mo kukunan dun sa pwesto na talagang walang tao? Samantalang ang rally ay nandito sa White Plains, yan po ang ibinigay na permit. Ba't mo kukunan yung EDSA? Wala na nga dun yung rally. Baka sabihin nila. Ibig sabihin, Jen, meron talaga na effort, concerted effort, i-downplay itong rallying ito. Number one. Pangalawa, pasamain ang imahe dahil
At ay papakita yung mga apektadong nagagalit dahil Yun na na-traffic nga. sila. So dapat maintindihan natin itong mga bagay na ito, Nelson. Oo, meron ho talagang effort. May effort pong i-downplay ito. Pero, para sa mga totoong nakakapanood, nakakakita, at alam ang katotohanan, lalo na yung mga mismong nandyan, alam nila na tayo po ay pinaglololoko na naman. Hindi ba? So ito, live na ito, Nelson. Alin yan? Itong video na ito pinapakita natin. Oo. Kuha yan ngayong hapon. Pero ipinakikita Eto lang. kanina, Oo. Yung alas yung 12. parang ilang kaputol na para bagang gusto sabihin, huwag na kayo tumuloy. Yes. Ang ipinakikita nila, hindi itong White Plains, yung Aha. EDSA. Wala nga doon ang rally dahil ang Oo. permit nandito sa White Plains eh. Nakiusap Oo. nga silang pumunta tayo ng White Plains eh. Yun na nga. Hindi ba? Para wag na mabarahan yung EDSA. Tapos kukunan mo yung dun sa lugar na pinaalis mo yung mga tao. Na di para wala. bagang ang dating, Wala huwag na kayo tao. pumunta, wala ng tao. Oo. Sige. Problema, hindi nyo alam kung hanggang kailan matatapos yan. Pero saglit lang po, tatanggap po na tayo ng report. Ang Pangulo ba nasa Canada na ngayon? Nakaalis na ba? Mukhang magbabiyahe pa. Biyahe pa lamang. Biyahe ng Pangulong Bongbong sa Canada sa gitna daw po ng panawagang aksyonan ng korupsyon na sinisigaw ng pagtitipon sa People Power Monument. Binatikos daw po. Aba bakit? Balita, ihatid po sa atin ni Eden Santos. Then, Ang problema natin, hindi siya matidiktahan. Yes, Kuya Jen and Kuya Nelson, binatikos nga ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Yan ay mula ngayong araw, July 1 hanggang July 4. Ayon kay Kong Marcoleta, galit na galit ang ating mga kababayan sa matinding korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan. Patunay ang pagkilos ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na narito ngayon sa EDSA People Power Monument. Idiniin ng kongresista na sa halip na aksyonan kasi at harapin ng Pangulo ang problema ay mas pinili nito na takasan at magtungo sa ibang bansa. Narito ang karagdagang pahayag ni Senator Paulo Marcoleta. Hindi ko alam kung anong mukhang ipapamukha niya doon. Habang nagkakagulo dito, mayroon pa siyang mukha na humarap sa mga banyaga doon. Di ba? Dapat inaayos niya yung domestic problems siya dito sa ating bansa. Basta talagang pagmamahal ang daming nakaka-relate. Paano naman ngayon kung yung minamahal mo, kailangan mo munang intayin. Ako ang masasabi ko lang, ako'y maghihintay. Kuya Jen and Kuya Nelson, sinopla naman ng kilalang vlogger ang hirit ni Senator Erwin Tulfo na kalimutan at mag-move on na lang sa flood control scandal. Na-champion kasi ng Net25 kanina si Ginoong Jesus Duque na nagpapaselfie yung ilan nating mga kababayan na dumalo dito sa pagtitipon sa EDSA People Power. Kilala siya ng publiko dahil sa pagbubunyag ng mga maanomalyang flood control projects, particular sa Ilocos Norte na mismong probinsya pa ni Pangulong Marcos. Ay niya, nakikiisa siya sa pagtitipon ngayong araw kontra korupsyon sa EDSA People Power Monument dahil na rin sa hindi dapat makalimutan niya ang flood control scandal kundi dapat itong imbestigahan. Narito ang kanyang pahayag. Una, Pilipino ako. Ang mga Iglesia ni Cristo, mga Pilipino yan. Nakikiisa ako sa kanila na dapat imbestigahan ang korupsyon kaysa pagtakpan ito. Napaka-importante na malaman ng taong bayan ng totoo. Hindi inilalathala sa mainstream media ang totoong nangyari sa flood control na yan. At kung patuloy na pagtatakpan yan, mananatiling malaya yung mga magnanakaw at mananatiling marami ang utang ang Pilipinas na binabayaran natin pero ginamit lang sa kanila.
Ayun, naputol na yata tayo kay Eden. Eden? Nawala, Nelson, ano ha? So, yun ang report na Eden mula po doon sa bahagi ng White Plains. Ano Yes. Ha? Aha. So, ano na ang bago? Bati muna tayo. Sino ba yung... Bati muna tayo. Ayun, no? Pampalamig ng ulo, ha? Aha. Kasi medyo mainit yung simula natin, eh. Sabi nga nila, kalma-kalma muna. Yan. Eto muna. Happy Wedding. Ano, anniversary? Happy 35 years wedding anniversary. Yo, sabi ko sa iyo eh. Brother Ray and Sister Liberty Muto Aba. ng Burnaby, British Columbia, Canada. Aha. Ayun. Alam mo, itong mga kababayan nating nasa abroad, gustong umuwi. Ba, bakit daw? Gusto sumali sa rally. Akala ko, namimiss rin mga mahal sa buhay. Gusto Yeah, sumali. Shout out kay Edwin Jamora. Wag mo Yu sabihin, Chang. Nelson. Ah? Wag mo sabihin yan. Baka pati airport ngayon isara na po nila. Ano, ha? Yung Edwin Jamora, Yu Chang, Sir Mike, Michi Mitch, and Pia Trinidad from Ruby, Aha. RJYC Vlog ng Vancouver, Ayan. Canada. Ganon din daw ang taga Macau sa pangunguna po ng Kanuwer Misa. Aha. Kaisa po kami. Mga taga-ibang bansa talaga. Ayun, Diyan po sa EDSA ngayon, bagamat sila daw po ay nasa bahagi ng Macau. Ganon din po ang Kuya Louie Quintana. Yan. Yan. Greet naman natin uli ang ka-Eran Edward Rico ng Capitol at Aha. Al Rico ng Taytay. Kaal. At dito naman dyan sa White Plains, alam mo ba na may mga residente pala dyan ang nakiisa sa rally? Nako. Oo. Naalala ko nung EDSA Tres Nelson, ha? Oo. Yung mga nakiisa sa rally, inimbestigahan dyan. Hindi, ito mga hindi naman miyembro ng INC. Ayun na nga. Naki-join sa rally, Oy, nakatira kasi sa White Plains. Mga kapitbahay, mayaman kami dyan eh. Nagtayo pa ng tent at namigay ng libreng lugaw. Nako, yun ang sinasabi ko. Nakisuporta sila kasi Jen. Ito yan mga babayan. Kung ang mga mahihirap ay apektado kapag ang kaban ng bayan ay ninanakaw, kasi yung mga serbisyo hindi napupunta sa kanila, di ba? Totoo. Pambayad dapat ng ospital, dapat libre pag-aaral, lahat-lahat ng serbisyo. Hindi maibigay ng maganda kasi wala ng budget na nakaw eh. Totoo. Ganon din, higit ang epekto sa mga may negosyo. Totoo yan. Kasi sila yung bayad ng malalaking buwis, hindi rin nila nakukuha yung magandang serbisyo ng gobyerno, may isip nga nila, tama, dapat talaga may managot dito. Hindi po pwedeng manahimik tayo sa mga bagay na ito at sabihin natin, move forward na tayo, hindi lang naman yan ng buhay, marami. Gagawin nila yan sa susunod, di ba? Nangyari sa Napoles. Paulit-ulit yan. Napoles Cup, di ba? Dahil sa ganun lang. Naulit yun. Mas ngayon, billion lang yung sa Napoles. Yes, oo. Di ba? O, ngayon nga sinasabi ko, sa mga taga-Corinthian, mga taga... Apektado kayo lahat, tayo lahat. Oo. At marami dyan, hindi nilang nagpapakilala. Totoo. Nagbibigay ng kung ano-anong Kasi mga yung mga tulong. nagpakilala nga, sabi ko sa inong EDSA Tres, yung mga kapitbahay, sabi ko magkakapitbahay kami dyan eh. Nang iba naglabas ng hose para mayroon May naman tubig. lamang tubig yung ating mga kababayan. Panghugas man lang ng kamay. Pagkatapos ng EDSA Tres, inimbestigahan pati kawawa naman yung tao. Ay, nako. Mga taga Papua New Guinea na son. Yan. Papua New Guinea, luluwas din po kami dyan. Wag mo na. Wag mo na. Standby lang po kayo dyan, ha? Daniel Constantino po, happy birthday po sa Papua New Guinea mula po kay Ashley Sirenio. Yan. Binibati rin natin ng advance happy birthday ang Ganel Garcia, asawa ni Kuya Joey Garcia. Ngayon ay nandyan sila sa EDSA, nanonood naman sa atin habang nagpapahinga. Ayun. Ang Kuya Ed De Leon daw po at Baby De Leon na parehong nasa White Plains ngayon. Kita nyo na, nanonood po sa telebisyon, sabi po ni Kuya Kaloy. Yan, salamat ng marami, Kuya Kaloy. So, okay na ba? Ito, report mo daw muna tayo, ha? Nagpapatuloy daw po ang clearing operation sa gilid ng EDSA 4, o EDSA Gate 4. Sa gilid po ng Gate 4, ay sa may Campo Aguinaldo ito, sa ikalawang araw ng rally. Ayan. Sino magbabalita? Si Jude Balmes. Jude, magandang hapon. Hey, Jude. Patuloy na isinasagawa ng clearing operation dito po sa gilid ng kahabaan ng EDSA Drive Gate 4. Nananatiling passable naman sa motorista ang 3 lanes sa EDSA
at binuksan naman ng 4 lane sa gilid ng concrete barrier para sa mga motor. Maayos ang daloy ng trapiko mula po rito sa Corinthian Garden. Ay naman sa ilang pulis na ating nahingian ng impormasyon, i-redirect sa Temple Drive sa Cubao ang mga paparating na mga sasakyan na makikiisa sa rally na magsisilbing parking area at ito ay naaayon na rin sa permit na ibinigay ng LGU. Nila, may mga paparating ding tow trucks na masisigurong masunod ang nasabing polisiya. Inaasahan naman ang pagiging patuloy na nasa kaayusan at mapayapa ang second day ng rally. Mula po rito sa EDSA White Plains, ako si Jude Michael Balmes para sa Net 25 Special Coverage. Salamat sa iyo, Jude Balmes, ang atin pong correspondent na nag-report sa atin. Ano, ha? Yun. Sige pa. O, ano pa yan? Samantala, ano po bang birthday ngayon ni Ate Telma Orozco Aba! ng San Jose, California? Oo, ang Ate Telma. butihing may bahay ni Kuya Don. Yes. Oo. Napakaganda pala niya. First time ko makita. Sabi ganun ko ba? Napakaswerte ni Don. Ano? Hindi, ano si Ate Telma daw sinuwerte. Sabi, ewan ko lang ha, kung bakit ganyang kalakas ang loob ni Don na sabihin niya. Talaga naman. Ate Telma, happy birthday po ha. Diyan sa, ano yan? San Jose, California. Yan. Happy viewing po kay Sunny Sena ng Palawan, Alvin Canlas, Emar Luigi Caballes ng Cavite South, Razel Ico ng Davao City, Mark Nathaniel Rebita ng Zambales, Rolando Adena ng Isabela South, Jetro Enaje ng Batasan Hills, Quezon City, Marco Feliciano ng Pampanga. Ayun. Happy viewing din kina Sister Naomi Apostol Espinosa, Mark Anthony at Angela Apostol of Tabun, Angeles City, Pampanga. Ayan. Ang Kuya Alan Nuevo ay nagpapabati din po sa atin. Maraming pong salamat dyan sa inyo. Kung hindi nagkakamali sa gawi ito ng Cebu area. Ano, ha? At siyempre po, yung mga taga-distrito ng Central, ano, ha? Binabati natin sa pangunguna po ng Kadong Dades. Yan. Ayan. At ang Kaed Pilayo. Kaed, Yan. magandang Maya Pagat Panapon po. Nanonood ngayon. At ang ka-Ferdinand Tabunyar, Ana and Jed, at ang ka-Bright Ballesteros and wife, ka-Heidi. Ayan. Yan. Happy viewing po sa inyo. Si Christoph Alan Nuevo, 11th birthday po niya ngayon. Binabati po kayo ng Kuya Alan Nuevo. Ayan. Okay na ba yung mga personality na magbibigay ng kani-kanila mga pahayag? Sino tayo? Ayan, pakinggan po natin. Ito yan ito. Pinapanood ko ito lagi. Si Attorney Neil Abayon. Pakinggan po natin. Panoorin. So yung lecture po natin for this afternoon is very simple and straightforward. Section 1, Article 2 of the 1987 Constitution, ang nakalagay po dyan, the Philippines is a democratic state. Yan yung una muna nating lecture, democratic aspect. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng democratic? Demokrasya. O ano ibig sabihin nun? Yes, sagot ninyo eh. Ha? Malaya? So, ibig sabihin po ng democracy talaga, malaya tayo regardless of whether or not we are sa majority, sa minority, sa opposition, pwede tayo magsalita at protected po yung mga karapatan natin. Okay? So, yan po yung simplest way to explain what we call political democracy. In a democracy, yung pinaka-basic po dyan, wala pong question tayo dito, majority po yung panalo. So, ngayon sa Senate, di ba, majority na sila, may 13. So wala po tayong question dyan. Ibigay na natin yon. Iba na yung Senate President kasi nakuha na po nila yung 13. Tapos yung kabilang side naman po niyan, yung minority, ang goal po ng minority or dapat po gawin ng majority sa minority, respetuhin yung karapatan po nila. Kahit po konti sila, kahit konti tayo, minority ba tayo? Or opposition? Pero for discussion purposes, sabihin po natin minority tayo ngayong hapon. Kung minority po tayo, dapat respetuhin tayo nung majority. Hindi dapat inaapak-apakan yung karapatan natin. Hindi dapat may selective justice. At hindi dapat na pag sila yung gumawa, tama, pero tayo mali. Hindi dapat ganun.
Yan po si Attorney Neil Abayon. Ayan. Sino next, Nelson? Si Senador Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin. Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, hinaharang natin ang daan. Oo! Bakit? Hinarang nyo na yung daan ng hustisya. Di harangin naman namin ang EDSA. Ang sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw, dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo napeperwisyo? Yung nawawalan ng trabaho, hindi ba kayo napeperwisyo? Huwag niyo po kaming, iwanan ko po sa inyo mga kapatid, huwag niyo po kaming alalahanin. Si Jinggoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda, na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Amy Marcos, na kung saan dapat na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang, pero pinili ni Amy lumaban kasama natin. Si Senator Pia, na ang kanyang pinaglalaban, pamilya, anak, kababaihan. Pero isipin niyo po, kung hindi pa niya sinundo yung 18 Marines, hindi pa papasukin sa Senado. Si Senator Padilla, na nilalait nila, kulang daw sa kaalaman. Pero siya po, malinis ang puso, at nung sinabi nandiyan ng Marines, kahit po sino humarang, hindi pwede papapasukin namin. So huwag niyo po kaming alalahanin, disidido po kami lumaban. Alalahanin niyo po inyong mga anak. Kasi kung ano tinanim natin ng 1986, kung ano tinanim natin ng 1992, kung ano tinanong natin ng 1998, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 ba, naalala niyo pa? Kung ano tinanim po natin, yan ang ating anihin. So mga kapatid, yung inyong paninindigan today, peaceful rally ha? Peaceful rally po. Kanina, pagkatapos sigaw yung We Are One, sumisigaw po din. Walang manggugulo, maayos lahat, di ba? Ang mga polis, mahal natin sila, ginagawa nila trabaho. Pero sabi sa konstitusyon, ang pinakamataas, hindi presidente, ang pinakamataas sa isang demokrasy ay ang bayan. Sabi nung iba, huwag nyo idamay ang Diyos. Hindi po nakalagay sa konstitusyon with the aid of the Almighty. Sabi po sa konstitusyon, tayo'y maka-Diyos. So mga kapatid, tuwing sisigaw kayo ng We Are One, sana maalala ng bawat Pilipino. Ano man ang ating edad, ano man ang ating kakayanan, ano man ating trabaho, ano man ating sport, ano man ating kapansanan, ano man ang ating religion, sana dumating ang araw na lahat ng Pilipino ay pwedeng sumigaw ng Ngayon, Yan po naman ang bahagi ng pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. ayan. Next. Report tayo, tanggap tayo ng report. Manila Mayor Isko Moreno pinuri ang mga miyembro ng INC dahil malinis lagi ang mga iniiwang lugar kapag may pagtitipon. Mads Villar, magbabalita. Mads. Yes, Nelson, alam mo, puring-puri ni Manila Mayor Isko Moreno yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsagawa at nagtipon dito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila kahapon ng umaga. Sabi ni Mayor Isko, kapag INC ang nagrally, hindi siya kinakabahan dahil kumpiyansa siya na bago umalis ay sinisiguro nila na maayos yung lugar na kanilang iiwanan. Kahapon nakamonitor din anya sila sa Liwasan dahil pag alis ng mga miyembro ng INC, may mga kababayan naman tayo na galing sa lalawigan ng Batangas ang nagpunta rito para makisuporta sa ginagawang protesta kontra korupsyon. Yung mga kababayan natin na galing ng Batangas ay nagpalipas na magdamag dito sa Liwasang Bonifacio at hanggang ngayon nandito pa rin sila at nananatili. Nagtayo na lang sila
ng mga tent dito dahil nga bilang pananggalang sa init at ulan dahil dito na sila magpapalipas daw ng ilang araw. Kanina may mga miyembro ng INC yun ang bumalik rito sa Liwasang Bonifacio para siguruhin na talagang malinis itong lugar na ito at walang kalat ng basura. Yung mga basura inilagay nila sa garbage bag at inayos lahat para masiguro nga na malinis at walang magiging puna sa kanila dahil ang lugar na kanilang iniwanan natiyak nila na malinis at walang nakakalat na mga basura. Sa ngayon ay makikita nyo naman sa background ko, maayos yung sitwasyon dito, malinis, walang nakakalat na mga basura. Maging yung Manila LGU ay tinitiyak rin naman nila na tumutulong din yung kanilang mga taga-DPS para sumiguro na malinis ang mga lugar dito sa lungsod. Balik sa inyo dyan, Nelson. Maraming salamat. Yan po si Madeline Villar Moratillo. Yan ho kasi ay ugali na talaga. Yan ay karakter na talaga ng ating mga kababayan. Yes. Lalo na po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ang ating panawagan yung mga pupunta, huwag niyo pong harangin kasi mababait po yan. Hindi po yan manggugulo, hindi po yan gagawa ng masama. Nagtataka ho kami doon sa mga otoridad, lalo na po sa Highway Patrol Group. Yes. Diba? LTO, LTFRB, yung mga local police. Ba't nyo po hinaharang? Papasukin nyo po yung mga tao. Hindi po yung gagawa ng masama, hindi po yung gagawa ng illegal. Mabubuting tao po yung mga yan. Di ba, Nelson? Yes. Ay, nako. Sino pa ba? Mga taga-Thailand pala. Nakatutok rin sa atin. So, nasabi ng Kuya William Regalado, Jen, we are one from Thailand. Nakamonitor po kami sa mga nagiging kaganapan dyan sa Pilipinas. Ayan. At Salamat po. Binabati rin natin ang Chris Biray ng Adwas. At ang Alexis Baisa. Adwas ba? Doon sa Tarlac? Hindi ko alam Pero kasi Adwas sa Tarlac, Tarlac nga siguro to. Mga dumadalo sa second day ng rally sa EDSA, patuloy na pong dumarating sa EDSA People Power Monument. Ayan na, si Erlo Bringas. Erlo! Okay, Jen, 5:37 pa lang ng hapon pero napuno na kaagad. Ito isang bahagi southbound o northbound section nitong EDSA bahagi White Plains malapit dito sa EDSA People Power Monument. Kumpara kaninang tanghali, halos maluwag pa ito at nalalakaran pero paunti-unti hanggang sa gayon ay dumagsana itong mga tao papunta dito sa gagawing rally para sa katotohanan at katarungan. At nananatili namang maluwag at tuloy-tuloy dahil ng trapiko sa kabilang side na kung saan ay binuksan ng MMDA ay ginawa na nga itong 3 lanes or 2 to 3 lanes para mas makadaloy na yung traffic at makadaan na rin yung mga motorista. Tuloy-tuloy itong gagawing programa hanggang ngayong gabi na ito pero habang papagabi Kuya Jen ay tuloy-tuloy din yung pagdating ng mga nagmumula pa sa mga probinsya at mga karatig na lugar para makiisa dito sa ginawag rally ngayong ikalawang araw na ito. At sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy yung programa on stage, yung mga nagsasalita on stage at meron din counting performances para sa ganun ay maging maayos din at maging masaya yung mga nandito ngayon sa bahagi ng EDSA White Plains. Nananatili namang maigpit ang pinapatupad na seguridad ng Philippine National Police dito sa venue at muli namang nagpaalala ko Kuya Nelson, ang pamaluan ng Iglesia ni Cristo sa ating mga kababayan na huwag pong maniwala doon sa mga kumakalat na fake news online patungkol nga dito sa ginagawang aktibidad dito sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Yan mo lang update narito sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Balik sa inyo, Kuya Jen. May balita ba, Erlo, na dadaan din dyan? Kasi may mga nagtatanong, si BP Inday Sara Duterte? Well, Kuya Jen, wala pa tayong impormasyon sa kayo, no? Pero inaasahan natin ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay sunod-sunod na darating yung mga personalidad na magsasalita on stage para magbigay ng suporta dito sa ginagawang rally, Kuya Jen. Ganoon, So, kasi ang parang formal program ata, 6 p.m. At maging si Senador Marcoleta ba? May balitang pupunta din ngayon dyan, Erlo?
Kuya Jen, meron tayo may bali-balita, no, pero hanggang sa hindi pa natin ma-confirm kung ngayong pupunta ka ngayong araw na ito para magsalita on stage. Pero sa nakuha natin informasyon, may mga darating nga para magsalita at magbigay ng suporta dito sa rally, Kuya Jen. Ayan. Salamat. Yan po si Arlo Bringas. Doon pa rin po sa bahagi ng White Plains area. Maraming mga sumusuporta sa nangyayaring rally para sa katotohanan katarungan. Report po ito ni Jen Ortiz. Jen, nasaan ka ngayon? Naririto po ngayon sa White Plains EDSA. Iba't ibang grupo ang mga nandito ngayon sa EDSA ang kaisa sa isinasagawang rally para sa katotohanan at katarungan. Mayroon tayong nakapanayam at nagpahayag ng kanilang suporta sa isinasagawang paninindigan upang lumabas ang katotohanan sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Narito ang kanyang pahayag. Sinusuportahan ko namin si Senador Marcoleta na hindi dapat batas. Kaya kung nandito kami para sa tumahan, dito kami ayas dito para sa tumahan. Meron na gusto ko. Nakita rin namin ang tinatawag na Duterte Riders Team na namimigay ng pagkain sa mga nakikipagkaisa sa pagtitipong ito. Mapatutunayan ang rally na ito ay hindi lamang para sa mga miyembro ng INC, hindi maging ng iba pang organisasyon o grupo na naghahanap ng hustisya sa flood control project anomaly. Mula rito sa EDSA White Plains, Jen at Jen Ortiz, matatawag, matapang, matapat. Ayun. Salamat. Thank you, Jen. At binabati natin ang mga OFW sa Saudi Arabia. Aba, sige. Oo. Sila ay sumusuporta sa peaceful rally sa EDSA. Yan ay sabi ni Sandro Ternida. At happy birthday din. Birthday pala ngayon ni ka Binli, Jen. Aba, si Kuya Binli at saka si Kuya Vincent. Vincent Miranda. Yung ating mga kaibig kambal yan eh. Kambal. Yes, apo. Binabati kay ni Kuya Emar de la Vega. Yan. Kuya Binli, Ka Vincent, kamusta po? Yes. Nasa Rodriguez na pala, kaya hindi pa na mapapagawin sa amin. Malayo na. Quezon City, Central sila dati eh. Kaya nalipat pala sa Rodriguez. Ano, ha? Mista po namin kayo, Kuya Vincent, Kuya Binli, ha? Si Pakibati naman daw, Choi Villas, Ruby, Joe B, JB, mula po sa Wilson Heights, Greater Toronto, Canada. Binabati din po sina Mario, Ferdi, Randy, Fernan at Eric, Reggie at Mark ng ka-happy mga miyembro na po ng SCAN at Happy Canada Day. Aba, kung hindi raw Canada Day, pupunta sila ng Pilipinas na son. Canada Day para ngayon sa kanila. Ganun ba? Opo, sabi ng Kajun Anunsasyon. Kajun, salamat po ng marami, ha? Mga taga, meron ka ba? O taga Kalinga, ituloy ko na ito, ha? Nakatutok din po kami ngayon, sabi ni Kuya Eric Perez. Jen, buong Kalinga po, lagi nakasubaybay sa SGM. Ano man po ang mangyari, kami po ay namamalaging We Are One. Salamat po ng marami. Ka Eric, ano ha? At magandang hapon po sa inyo dyan sa bahagi ng Kalinga. Yan. Binabati rin natin ang mga taga Bilbao, Spain, ang ka Christopher Tabenan at ang kanyang may bahay at anak, ka Jill at Aya. Yan. Sabi naman ng Kuya Jerry Labasan, ano ha, Kuya Jerry, mga OFW daw po sa Dubai, nakatutok ngayon sa atin. Salamat po ng marami. Yun nga po mga taga Dubai. Tayo, ha? Sabi nga ng mga taga Dubai, magpapanilang, hindi ko daw sinasagot at pasensya na po kayo. Doon sa iba, sabi ng iba, in-snap ko pa yung magandang kalooban nila. Pasensya na po kayo. Wala pong ang tagdan, hindi natin ina-acknowledge yung ganun. Ano, pasensya na po kayo. At hindi wag niyo naman po isipin na in-stop ko po yung inyong mensahe. Baka sabihin, nagmamagandang loob na nga ako eh. Ayaw niyo pang... Opo. Kim Nathaniel Chavez Ceres, Village Group Worship Service. Ano ha? Sefril Kenzo Radcliffe. Aba, nanonood pala sa atin. Salamat po ng marami. Yan. Sino pa? May break ba tayo? Break na saglit lang? Magbe-break na po muna kami saglit, ha? 5:44. Magbabalik pa po sa Ganang Mamamayan.
taga Bukidnon, Nelson, Valencia Bukidnon, ano ha, nanonood pala sa atin. Sabi po ng Kuya Romel. Kuya Romel, salamat po ng marami ha. Pakikamusta daw po, Elena, Lilibet Rolly, Maylin Dagayday at saka si Laurel Praico. Salamat po ng marami. Binabati po kayo ng Kuya Romel. Ayan. Mga taga Cavite, ang Amante family, dyan daw po sa Bagong Bayan. Binabati kayo ni Ivy Balsomo. Ayan. Sa'yo, Nelson. Okay na tayo. Okay na? Sa greetings. Ito, nabasa na natin. Happy Sige. birthday, Arcelita Tebes Lingunan, Valenzuela. Ayan. Mamaya, mayroon pa tayong update. So, ito yung binabanggit natin, Nelson, ha? Mukhang parami ng parami kasi bandang gabi, alam niyo naman, pagka Miyerkules sa Webes, may mga gampanin ng ating mga kababayan. Pero again, ito po, kayo na yung ni-interview ni Jen Ortiz, isang kapatid nating Muslim. Dito po kasi walang tinitignang kulay ng relihiyon. Tama. Lahat po ito ay open. Yes. Basta ang panawagan nyo rin po, gagaya ng binabanggit natin, para po sa katarungan at para sa katotohanan. Totoo. Yan. Wala pong pinipili. Kasi noong isang araw, di ba yung rano ng linggo, may mga pinaalis na grupo, yun, para tuloy... Naglilangaw sila. Nilangaw tuloy. Ito po naman, welcome po. Welcome. Welcome kayo, basta huwag kayo manggugulo. Yan, opo. Kasi pagka tinangkanin yung mag-infiltrate at may gagawin kayo masama, ma-identify kayo dyan Nung mga, hindi naman gagawa ng basta ganyan yan. Totoo. Alam nila kung paano kayo i-identify dyan. Unang lakad mo pa lang dyan, identify ka na. Yung isang araw, di ba, merong namatod daw, nung nalaman, hindi pala infiltrator, sabi ng mga pulis. Arestado ka agad. Si Calito Alanya pala. Calito, nandyan lang doon sa may tabi ng ating himpilan. Salamat po na marami sa inyo, Calito. At standby lang po kayo. Kape-kape lang muna kayo dyan. Yan. Ano pa? Ito muna, happy viewing daw po. Mabini, Junior, Aybalin, Felix Nathaniel, John Ivan at Angel Guyo. Diyan po ito sa Floodway sa Rizal. Yan. Hinahanap ko yung isang balita kasi ihahabol ko lang sana. Tungkol dun ba sa, di ba, ito ngayon hindi ba tapos siya nangyari sa Tacloban City? Maraming mga eskwelahan ngayon yung ang sunod-sunod na shooting incident pangyayari sa mga kinasasangkutan ng mga estudyante. Wala dito Ay, sayang. Meron ipinasok na panukala ngayon, mukhang pagmumultahin nila ng 50 million pesos na son. Sino? Ay, saan yan? Wala sayang. Yung mga content, Nasaan na ba yan? Oo. Nawala Hindi siya naman ni Wendy Lahada dito sa ating mapag-uusapan para sana naihabol natin. At ito po sa kapakanan din po. Kaya nga, lumalaganap yung mga karahasan sa eskwelahan na ang epekto nga raw po ay itong may kinalaman sa kanilang mga nilalaro sa gadget, kung saan-saan pa man. Isa pong panukala inihain po sa Kamara de Representante, Ito, malapit na. Ito, malapit na. Makikita ko na to. Eto na. Natakpan Ayan na. Mahalaga lang po ito. Ito. Ayan na. Eto na. Ang nagsulong pala, mismong si Speaker Boji D. Nelson, ang House Bill number 9965, Children's Social Media Safety Act. Isa pong panukala. Si Kuya Boji, kilala ko yan. Ano ito? Nung araw. Kaibigan ito ni Pong Pagong. Pero ito pa, speaker natin Ang layunin, ito pa maganda Ano yan? Magpataw daw po ng multang umaabot sa 50 million pesos sa mga social media platform na magbibigay o na mabibigong protektahan ang mga bata online. Sa kanila pong panukala, obligahin daw po yung mga platform na magpatupad ng maagang age verification, mga parental control, at mga hakbang laban po sa mapanganib na nilalaman o yung content na yon. Tama po yun Maaari ring pansamantalang higpitan o ipagbawal ang operasyon daw po ng mga lalabag sa platform sa Pilipinas. Alinsunod daw po sa due process. Layon daw po ng panukala na maglatag ng kauna-unahan, first time,
komprehensibong batas na magpoprotekta sa mga bata sa paggamit po ng social media habang pinalalakas daw po ang pananagutan ng kampanya gabay ng mga magulang at ng digital literacy. Ayun. Yun. Ipinagbabawal din po sa mga batang walang 13 taong gulang ang paglikha at paggamit ng social media account. So dapat 13 years old pataas pala. Ano, ha? Pagka 13 pa baba, bawal pa. Ang edad 13 hanggang wala pang 13 taong gulang ay papayagan lamang daw pong gumamit ng social media kung mapapatunayang pinahihintulutan at tuloy-tuloy na pangangasiwa ng magulang o kaya po naman ng kanilang legal guardian. Kinakailangan din naman magbigay ng mga social media company ng tool na magagamit ng mga magulang para mabantay ng aktibidad ng kanilang anak at pagkatakda daw po ng screen time limits. Dapat may oras lang ang paggamit po ng mga gadget. Bagay gaya nung Gorbax na Ngayon pala totally wala na. Hindi mo na mada-download. So ibig sabihin, magagawa naman para ng mga ahensya ng gobyerno natin. Kung gagawin. Yes. Importante, nire-report po ninyo kapag ganyan. Diba? So yun na po, gagawin na rin itong batas at kapag mayroong hindi susunod, multa 50 million pesos. Sana ay may sakatuparan to sa lalo madaling panahon. Yan. Batiin ko muna ng Sino yan? happy birthday advance ang ka-Rob Polancos ng lokal ng Belfast. Ayan, binabati po kayo ng Kuya Jude Balahadja. Kamusta rin po kay Kajanet Balahadja. At ganun din, yung palang adwas dyan ay sa Nueva Ecija. Yung kaninang tinatanong mo. Kasi meron ding adwas sa Adwas, distrito ng Kabanatuan. Yes. At binabati rin ng Kakris ang kanyang mga anak na sina Cyrene at Christine Biray. Yan na may-ari ng Hermana. Yung pagawa ng Hermana Mayor. Barong. ng mga iba't ibang dyan sa malapit lang. Yan. Sabi naman ng Fines Pacheco. Mga taga-lokal ng F. Manalo, Angeles City, nanonood daw po sa atin ngayon. Maya Pagat Panapon po. Ayan. Siyempre, si Kuya Abedullah. Ayan. Ganun din po ang ka Dennis Suliman. Ayan. Pahabol pang report, mga realista, muling nagdadagsaan sa People Power Monument kung saan ang karamihan ay nag-enjoy na makinig sa entertainment sa entablado. Aba, Freddy Rulyoda. Freddy. Kuyang Nelson, unti-unti na nga itong pagtagsala ng mga rallyista dito sa bahagi ng People's Power Monument na usan. Karamihan ay naglalakad kabilaan patungo dito sa sentro ng programa na nakaposisyon sa tapat mismo na naturang monumento. Samantala, kanina lamang ay pumisto na rin yung ilan sa mga kababayan natin na naunang nagpunta sa venue na kung saan ay naghahanap ng mapupupistuhan, partikular dito sa malilim na bahagi ng venue habang ini-enjoy yung pakikinig sa pumapayanan lang na musika. Kanina yung iba't ibang music group natin na medyo ramdam na ramdam kanina. Mainit na panahon so ngayon ay medyo nabawasan ng bagya o yung Chen at mabiling-mabili yung mga palamig at ice cream dito sa nakikita natin sa binibenta, ini-offer ng mga tindero ng ice cream sa mga nagsisidara ang mga tao. Relax naman yung ating mga turista ang resto sa gilid ng kalsada dahil sa medyo mainit kaya itong panahon natin. Pero tuloy-tuloy na kanilang iniaayos ang daloy na trapiko at mga nagdaraang mga motorista. Napansin din natin na may mga towing truck, na may mga kinakargang mga motorsiklo na ayon sa mga napagtanungan natin, illegal na ito ay nakaparking sa kalsada at nakakasala sa maraming mga nagdaraang mga motorista. Tuloy-tuloy naman itong pagtakbo na magkabilang panig na mga sakyan dito sa kalsada. At sa tulong din niya, ito natin mga pulis at traffic enforcer ay kanilang ina-assist itong mga motorista ko yung Jen patungo nga dito sa naturang venue ng naturang rally
dito sa may People's Monument. Sa ngayon, ay may mga ilang personalidad na nagsasalita na dito sa Senado. Medyo malayo ako ng bagya ko na dyan, pero sa ngayon ay natatanaw naman natin itong pinaka-screen, ano? At tuloy-tuloy yung kanilang programa sa naturang venue. Sa ngayon, medyo dumidilim na, ano? So far, ngayon, hindi naman natin ramdam yung medyo may kunti lang naman tawag natin na tikatik ng unang ambon, ano? Pero sa ngayon, wala bagos. Kaya ating mga kababayan, nakaready naman sila. May mga payong sakaling magkaroon na naman ng tinatawag na pag-ambon, ay nakahanda na rin na sila dito. Mabiling-madali rin dito yung mga palamig, ano? Yung mga tubig na binibenta ng ating mga vendors. So yan muna, ating situational report live mula dito sa may Monument dito sa may ADSA. Ako si Fred Rioda para sa ganang mamamayan. Mga kaibigan, wala na ho kaming ganong oras. Ano ha? Sino pa? Pahabol. Nelson, meron ka ba bang pahabol? Baka sumama ang loob ng ating mga kababayan. Tingnan ko lang, baka meron pang naiwan dito. Okay na tayo. Bakit? Mayroon pa naman tayo bukas No ha? Tuloy na natin kang alas 7. Ito? Oo. Relax lang po kayo. Okay lang po kami dito. Yung may pasensya na nga pala sa ating mga kabayan kahapon. Hintay na sa ganang mamamayan. Ano ba nangyari? Ba't di ba tayo nakapag-programa? Wala ho pupunta ho kami doon sa White Plains kahapon. Ang nangyari po niyan, naging picture taking Pagbaba po namin ng sasakyan, naharang na po kami ng mga tao. Hindi sa ayaw kami papuntahin, pero apakadami ho nila. Picture ng picture. Akala daw nila si Ding Dong dati sa kasi Piolo Pascual. Hindi, akala nila yung F4 nagpunta ng Jensu at saka Nelson Lu. Ay, pa-picture na pa-picture medyo sabi na, after 20 years, nakita ko rin kayo. After 20 years, laki ng ibinata nyo, no? Ay, nako. Salamat po. Bukas uli, ha? Huwag kayong Ibig sabihin, huwag muna po tayo pupunta doon kasi hindi tayo makapag-program Wala. Inaharang yung signal natin, Yung mga taga-isap, ayaw tumigil, Ayaw atang palusutin, sige, ganun pa man. Kung sino man po yung nag-uutos sa inyo, sana'y matauhan. Maghahayag lang po ng kanilang saloobin yung ating mga kababayan dyan. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Programang paborito ng bayan. Sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!